Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ipinapakontempt na sa korte ng Kingdom of Jesus Christ sina DILG Secretary Benhur Abalos, PNP Chief Romel Francisco Marbil at ilang pang opisyal. Patuloy pa rin kasing nananatili sa compound ng pulisya na maghahain ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy kahit may temporary protection order na mula po sa Davao RTC. Sa gitna ng mahigpit na seguridad doon, mariing pinabulaanan ng pulisya ang mga ulat na papasabugin nila ang cathedral ng KOJC. At mula po sa Davao City, nakatutok live si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Cyril. Mel, Emil, Vicky, ngayong araw naglabas rin ang korte ng clarificatory order kung saan binigyang diin dito ang agarang pagpapatupad ng TPO. Pero ayon sa korte, hindi umano ito nangangahulugan na ititigil na ang pagpapatupad ng arrest warrants laban sa mga akusadong sina Pastor Apollo Kibuloy at kanyang mga kasamahan. Sa kabila ng temporary protection order na inilabas ng Davao City Regional Trial Court, hindi nagpatinag ang pulisya at hindi umalis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Sa gitna ito ng kanilang misyon para isilbi ang warrant of arrest laban kay KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy para sa kasong human trafficking at child abuse. Walang alisan kahit ang ilang pulis natulog na sa mga bangketa. Ayon sa KOJC, bandang alas 7 ng umaga hanggang alas 9, nagsimula umano muli ang PNP sa paggamit ng kanilang ground-penetrating radar sa cathedral ng compound. Ito yung kagamitan na nakakadetect ng mga tunog, pati na tibok ng puso kahit sa ilalim ng lupa, na naging basihan kung bakit naniniwala ang PNP na nasa isang underground bunker sa loob ng compound si Kibuloy. Dahil hindi umalis sa mga pulis, ang KOJC muling dumulog sa Davao RTC kinaumagahan. Nais nilang ipakontempt ng korte sina DILG Secretary Benhur Abalos, PNP Chief Romel Francisco Marbil at ilan pang opisyal dahil sa patuloy na pananatili ng pulisya sa KOJC compound sa kabilang temporary protection order. Ayon sa legal chief ng KOJC na si Attorney Israeli Tutorion, ito ang hakbang nila para mapaalis na ang presensya ng PNP sa loob ng KOJC compound. Ang essence lang dun is pinapakontempt ko po sila. Siguro hindi kaagad yun mag-grant kasi nga pero at least may grounds na kami, and if we will be able to present evidences later on, baka mag-grant. Sa ikalimang araw ng pagsisilbi ng arrest warrant, kasamang nakapasok sa loob ng KOJC compound ang GMA Regional TV at iba pang miyembro ng media. Pagpasok ng gate, mayroong mga tolda kung saan naroon ang ilang miyembro ng KOJC. Pinayagan silang makalabas-masok sa loob, kasunod ng utos ng korte sa pulisya na tanggalin ang lahat ng barikada na pumipigil sa akses ng mga miyembro. May ilang pulis na nagbabantay sa gilid ng cathedral. Bagaman nakalatag na sa kalsada ang kanilang riot shields, wala pa ring nakakapasok ng mga miyembro ng KOJC sa loob nito. Dinaanan din ng GMA Integrated News ang tapat ng Jose Maria College Building kung saan may narinig umanong tila paghuhukay ang ilang miyembro ng KOJC. Sa loob ng compound, may mga nakasalansan ding mga baril sa sahig, katabi ng ilang nagpapahingang pulis. Habang nag-iikot ang mga miyembro ng media kasama ang ilang pulis, ilang miyembro ng KOJC ang humarang at hindi pumayag na makalusot ang media. Pinasinungalingan naman ng Police Regional Office 11 ang balitang binigyan lang ng PNP ng 2 oras ang KOJC para isurrender si Pastor Apollo Kibuloy bago umano nila pasabugin ang KOJC Cathedral. Isa na namang kasinungalingan ang pinapalabas ng KOJC na bobobohin namin ang kanilang compound. Kagaya ng kasinungalingan na sinasabi nila na pinutulan na namin sila ng tubig at kuryente. Kagabi, ang ganda-ganda ng ilaw ng KOJC compound. Kanina rin humarap sa media si Jeneline Bingel, isang missionary ng KOJC, upang linawin na hindi siya biktima ng human trafficking. Una nang sinabi ng PNP
Nakasama ang 52 anyos na miyembro ng KOJC sa dalawang na-rescue nila mula sa loob ng KOJC compound matapos umanong magpatulong ang kanilang mga kaanak dahil hindi umano sila makalabas sa compound. Nag-aalala lang umano ang kanyang anak dahil hindi siya makontak. Hindi ako pinilit na magsalita dito. Yung nangyari sa anak ko po, kasi yung last time po, yung last night po na pumunta dito, talagang hinanap niya po ako, sir. Kasi hindi ako makontak. Tapos po, sir, yung nandun na kami sa harap sa nakita na kami na anak ko po, talagang kinausap ako ng mga WD at saka yung mga pulis, pupunta kami sa labas ko. Pero yung anak ko, hindi ko alam na meron po pala siyang list doctor. Vicky, sa ngayon medyo humupa na ang tensyon sa pagitan ng dalawang grupo kung ihahalin tulad natin sa mga nagdaang araw. Ngayon, nais ng KOJC na mag-grant na ang kanilang ipinasa sa korte upang mapaalis na ang presensya ng pulisya sa loob ng compound na nakakaabala na umano sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Cyril Chavez ng GMA Regional TV.